A day in the life of a couple living and working in Saudi Arabia. Pasayaw-sayaw nga dyan yung asawa ko dahil pumayag nga akong lumabas ngayon para kainin yung krinikrib niyang Pinoy merienda. Tamang-tama dahil gusto din naman namin kayong ipasyal dito sa amin. Meron nga kaming inuupahang maliit na kwarto dito. Napagdesisyonan nga naming lumabas sa kanya-kanya naming accommodation para magkasama na lang kami. Mas ayos na nga ito kasi matututunan talaga namin kung paano yung pagpapamilya at makaka-adjust din kami sa ugali ng isa't isa. At para may ambag naman ako for today's video ay sabi ko ako na lang magkakambya habang nagde-drive siya. Gutom na nga talaga tong asawa ko kaya sabi niya ay unahin muna naming hanapin yung meriendahang sinasabi ng kaibigan niya. First time nga lang naming makapunta doon kaya excited nga itong asawa kong makatikim ng lapas batchoy. Alam nyo naman, Ilonggo. Ganito nga pala yung itsura ng Saudi Arabia sa gabi, napakakulay at napakaliwanag nga talaga. Ito kasi talaga yung oras na labas ng mga tao dito simula alas 4 ng hapon hanggang gabi. Umaga pa nga lang ngayon, napakainit na talaga dito lalo na sa tanghali. Kaya mabibilang mo lang talaga sa kamay yung mga palakad-lakad dito sa tanghaling tapat. Napakadaming ang restaurant dito, tabi-tabi rin yung mga bilihan ng mga gamit. Hinanap nga lang namin yung lugar na sinasabi ng kaibigan niya at sabi ng asawa ko baka dito na nga raw yun kaya dito na kami magpapark. Lumabas na nga ang lola nyo dyan para makapaglakad-lakad naman kami. Swerte na nga kami dito dahil hindi na namin kailangan mag-taxi tuwing may pupuntahan kami. May issue kasing sasakyan yung asawa ko mula sa kumpanya nila. Kaya ultimo gasolina ay nakakalibre talaga kami. Manghang-manghanga kami ng asawa ko dahil first time lang naming makapunta dito. Paano kasi bakanting lote lang ito noon, ngayon napakadami ng mga building na nakatayo. Nagtatawanan nga kami ng asawa ko dahil napaka-unique ng pangalan ng coffee shop na to. Siguro nga sa sobrang sarap ng kape nila ay makakalimutan mo talaga ang pangalan mo. Perfect nga talaga tong place na to lalo na sa mga mahilig magkape kasi tabi-tabi talaga yung mga coffee shop dito at ang dami din talagang mga restaurant. Nakita ko nga dyan yung isang restaurant na wood meat ang pangalan at nai-imagine ko talaga yung inihaw na karne. Sabi ko nga sa asawa ko, subukan din namin kumain dyan kapag nagbukas na yung restaurant na yan. Naglakad-lakad nga lang kami dyan at hinahanap nga namin yung restaurant na sinasabi ng kaibigan ng asawa ko. Naagaw nga ng pansin namin tong coffee shop na to dahil napaka-unique ng pangalan at napakaganda ng ambience ng store nila. Medyo disappointed nga dyan yung asawa ko kasi nakita niyang naka-close pala yung restaurant na sinasabi ng kaibigan niya. Kaya nga sabi niya mag-grocery na lang daw kami para makauwi na. Dito nga pala nagtatrabaho yung asawa ko sa Hyper Panda. Maintenance technician nga pala siya dito. At isa nga ito sa mga pinakakilalang grocery dito sa Saudi Arabia. Hindi na nga kami nagpatumpik-tumpik dyan at pumasok na agad kami dito. Malapit na nga ang Saudi National Day kaya kahit na saang store makakakita ka talaga ng mga ganito. Madalas kasi nagkakaroon ng parade at mga fireworks display sa mga gilid ng dagat. Pinakahihintay nga yan ng mga OFW dahil isa o dalawang araw na namang walang pasok. Naglakad-lakad nga lang kami dyan at kung ano-ano na namang nakikita ko. Sabi nga ng asawa ko, dumiretso na kami sa mga pagkain dahil baka kung ano na namang mabili namin na hindi namin kailangan. Sabi ko nga sa kanya, titingin lang ako saglit ng shampoo ko dahil magkaiba talaga kami ng sabon sa ulo. Tuwang-tuwa nga ako dito sa big sizes na shampoo at iniisip ko nga kung magpapackage ako ulit. Napakasarap kasi sa pakiramdam na mapadalhan din natin yung pamilya natin sa Pinas minsan. Pinulot ko na nga dyan yung paborito kong shampoo at hindi na nga ako lumingon sa iba dahil napakadami talaga na mapagpipilian. Napakakalog talaga ng asawa ko at hindi talaga to nauubusan ng kalokohan. Napakaluwa nga ng store na to at mapapapulot ka talaga ng kung ano-ano kung hindi ka mag-iingat. Konti nga lang yung balak naming bilhin ngayon dahil kapos na kapos nga kami sa budget. Napakalaki kasi ng nagastos namin ngayong buwan dahil sa mga di inaasahang pangyayari sa pamilya namin. Nagpapasalamat nga ako sa Diyos dahil napakamaintindihin talaga ng asawa ko. Ikot nga kami ng ikot dyan pero bukod tanging shampoo pa lang yung laman ng cart namin. At nadaanan nga namin itong mga paborito kong inumin pero pinigilan talaga ako ng asawa kong pumulot dyan. Tuwang-tuwang nga rin ako dito sa dairy section nila dahil iba't ibang keso yung mga nakalatag dyan. Sa totoo lang ay hindi naman talaga ako familiar sa mga klase ng keso pero nakakatakam lang talagang tingnan. Gusto ko nga tikman tong Cyprus cheese na to pero saka na lang kapag maluwag-luwag na ang budget. Nakakita nga rin pala ako ng pepperoni dito at naisip ko nga gumawa ng pizza sa susunod na sahod. Nakakita nga rin kami ng paborito naming karne ng tupa at lagi nga namin yung in-order sa mga restaurant.
May mga sausage nga rin pala sila dito at ready to cook na yung mga yan. Hindi din mawawala itong seasoned beef nila at perfect talagang i-bake yan. Naisipan ko na nga rin kumuha ng itlog pansalba kapag wala na kaming maulam. 15 reals nga yung bayad ng isang tray at nasa 210 pesos yan sa atin sa Pilipinas. Medium to large nga pala yung size ng itlog na yan. Dumiretso na nga rin kami dito sa mga manok para makakuha na rin kami ng mga pang-adobo at pantinola. Syempre dahil buraot ang lola nyo, yung mga sale na naman yung aking pinulot dyan. 11 reals nga itong 900 grams ng chicken, nasa 154 pesos sa pera natin. Kompleto nga pala dito dahil may mga whole chicken, wings, drumstick, mixed cuts, may mga fillet din at mga organ meats. Ito nga yung mga nakuha namin dito sa poultry section nila at kasyang-kasya na to sa aming dalawa. At dumiretso na nga rin kami dito sa isdaan nila dahil nakakita kami ng mga fresh at napakalalaking tilapia. Napakasarap nga nito pamprito at sabi ko sa asawa ko'y kumuha kami kahit 2 piraso lang. Hindi ko nga alam kung anong mga klaseng isda yung mga nakalatag dito except sa bangus na napakapula ng mata at may sore eyes yata. Yan nga yung presyuhan dito at i-times nyo na lang sa 14 kung gusto nyong malaman kung magkano ang presyo sa peso. Sa fish market nga kami mas madalas bumili dahil mas mura doon compared dito sa grocery. Ayan nga at pumipili na nga yung asawa ko ng ilang piraso ng tilapia. Iniwan na nga lang muna namin yan para malinisan at babalikan na lang namin mamaya. Kumuha na nga rin kami ng mga mais at tuna dyan dahil nakasale naman. 4 na piraso sa 11 reals yung tuna. Nasa 38 pesos nga ang isa. Grabe, napakamahal na din ang bilihin dito at may 15% na tax pa. Maili na nga rin ako dyan ng mga sibuyas dahil napaka-importante yan sa pagluluto ng ulam. Nakakita nga rin tayo ng sitaw dyan at dahil wais tayo, pinili ko ng isa-isa yung mga fresh dyan. Kumuha na nga rin dyan ng saging yung asawa ko habang ako'y busy naman sa pagsasapak ng mga pakwan dyan. Wala talaga akong ideya sa ginagawa ko dyan. Ginagaya ko lang talaga yung ibang tao pag pumipili sila ng pakwan. Malulula ka talaga sa dami ng mga prutas dito at nakita nga namin itong pinya at gusto nga sanang bumili ng asawa ko dahil galing nga ito sa atin. Pero napakamahal nga at 17 reals pa. Mga 238 to 255 nga sa peso. Malilito ka nga rin sa mga klase ng apples dito dahil iba't iba ang uri at kulay. Pipili nga sana ako dyan kaso nakakuha na daw pala yung asawa ko. Pinaka-paborito ko nga pala yung Pink Lady na apple dahil kasing crunchy nun yung Fuji sa atin. Nung makuha na nga namin yung mga gusto namin ay agad-agad na nga kaming nagbayad para makauwi na rin. Sinasalansan nga dyan ng asawa ko yung mga pinamili namin at nakita kong kumuha din pala siya ng pakwan at nagulat nga talaga ako sa presyo dahil nasa 300 pesos yan. Mga 5 minuto nga lang yung biyahe namin dyan at nandito na nga kami agad sa bahay. Kumuha nga ako ng paborito kong pang-adobo yung mga organ meats tulad ng puso, balon-balunan at yung liver. At dahil paborito ng asawa ko yung inihaw ay kumuha din ako ng 2 packs ng chicken legs para sa kanya. At mixed part ng chicken syempre pang tinola. Nandyan din yung walang katapusang itlog at yung tilapiyang pang prito natin. Iniisip ko nga kung paano ko pagkakasyahin yan lahat sa freezer namin. Actually ay hindi naman yan ganun karami. Mga frozen veggies lang yan na pambaon ko sa trabaho. Pinunasan ko nga yan ng bahagya dahil sumabog nga dyan yung Pepsing linagay ko dahil nakalimutan ko palang inumin ng isang araw. Buti na nga lang at may pabulsa itong freezer natin at linagay ko na nga lang dyan yung mga hotdog at chicken nuggets natin. Hindi ko nga alam kung anong nakain nitong asawa ko dahil sayaw ng sayaw sa harap ng camera at nakabrief pa. Napagalitan ko nga siya dyan at napalo ko pa nga sa puwet. Nakailang balik pa nga ang lolo nyo dyan at todo nga ang pakyut niya sa camera. Pinaalis ko na nga siya dyan dahil nadidistract nga ang lola nyo at pinagpatuloy ko na nga lang tong aking ginagawa. Tamang diskarte nga lang yung aking ginawa dyan para mapagkasya ko na lahat ng karne dito. Konting kembot nga lang at naayos ko na nga rin sa wakas. Na-stress nga ang lola nyo ng very light pero syempre thankful pa rin tayo dahil nakakain naman natin yung mga gusto nating kainin. Ito nga rin pala yung mga prutas at gulay na pinamili namin. Kumuha lang ako ng pandalawahang kainan na grapes. Meron akong bell pepper dyan para sa adobo, sitaw ihahalo ko sa pakbet, sibuyas at 1 piraso ng mangga dahil meron kaming bagoong alamang dito, carrots, at yung apple na kinuha ng asawa ko. Meron din kaming bell pepper na red at yung maanghang na sili. Syempre hindi din mawawala yung kamatis. Sabi ko nga sa asawa ko ipagmaybang natin yung saging natin na galing pa sa Pinas. Del Monte nga yan pero inaasar niya ako at yung relo ko talaga yung binibidyo niya. Mukha lang yung gold pero hindi talaga yan nasasanla.
Ito nga pala yung binake kong donut kanina. I-dip ko lang yan sa melted dark chocolate. Dark chocolate nga lang yung ginamit ko dahil ayaw nga ng asawa ko ng sobrang matamis na pagkain. Ikinote ko nga lang yung chocolate sa ibabaw ng donut natin. Ipiprito ko nga sana yung donut kanina kaso ay umiiwas nga muna kami sa mantika dahil nagtutubuan na naman talaga itong mga pimples namin. Grabe, masarap nga itong i-partner sa kape bukas. Naalala ko nga nung mga bata pa kami, saka lang talaga kami makakatikim ng mga tsokolate kapag may mga nagbibigay galing sa abroad. Sa Choco Mucho nga lang ay solve na nga kami noon. Pero ngayon na meron ng pambili, parang umay na umay ka na kapag napapadaan ka sa chocolate section. Ganyan na nga talaga siguro kapag tumatanda ka na, mas na-appreciate mo na yung mga simpleng pagkain. Tulad ng buridibud sa Ilocano, pakbet at mga tinuno. Ang ibig kong sabihin sa tinuno ay yung inihaw na isda. Hanggang dyan nga muna yung video natin. Hanggang sa muli!